Hello mga kabers, this is It Pansit. So, medyo matagal-tagal na tayong hindi nagtukso karon. Magtok na naman tayo. So, mga kumusta mga kabers. So, before ko mag-start is mag-shoutout ko muna. Shoutout kay Carpelito Barang. Hindi ko alam. Nasa Quezon City ata siya ngayon. So, ngayon, ang content natin is about ipapaliwanag ko sa inyo, no, kung ano ba ang kaibahan ng Middle East at saka Asia. Kasi, mga OFW na galing sa Middle East, papunta ng Asia, o Asia to Middle East. So, ang daming nagtatanong sa akin. Kasi, galing ako ng Middle East, nagtatrabaho, pumunta ko dito sa Asia. So, parang mas malinaw ang lahat. Sasagutin ko to para sa inyo to ang lahat, no? Hagutin ko ang bawat ano. Kasi, nasa mga messenger ko, minsan, pasensya na pala talaga na hindi ako masyado mag-update ng, hindi yung ano ba, yung mag-reply agad. So, nasa adjustment time pa tayo. So, hindi muna ako mag-reply. So, una nating i-discuss ko sa inyo is, kasi ito ang mga kadalasan. May mga 5 lang silang katanungan, no? May mga 5, mostly, sa mga messenger ko lang yan na, nag-message sa akin. So, ngayon, sasagutin ko para mas malinaw. So, ihuli natin yung about sa sahod. Sahod. So, ang unang tanong is, kadalasan, siguro, more than 10 mga friends na ako nagtatanong, Chada ba ang Asia? So, Hong Kong, Singapore, China, Taiwan, basta mga Asia, no? So, ang sagot ko dyan is, okay naman siya, maganda naman. Maganda naman ang Asia kasi, about sa klima namin dito, magkaiba sa Middle East kasi, mainit doon, dito, ang temperature, hindi masyado mainit. Kung doon, sa Middle East, kaya ko mag-t-shirt lang pag mga winter time, dito hindi pwede. Sobrang lamig. No? Una is yung klima. Maganda dito kasi hindi siya masyado mainit, pero malamig siya. Sa Middle East, mainit siya, lalo na pag summer time. Pag winter time, malamig naman siya pero hindi masyado talaga malamig. So, pangalawa, Chada ba ang pangalawa is about sa dito sa trabaho, wala naman pareho lang. For me, is my experience. I-share ko lang sa inyo sa mga experience. Base ko lang to sa experience ko, ha. Ang dito, trabaho is trabaho. Okay? Ganon din sa Middle East. Trabaho is trabaho. Kasi OFW, hindi ka naman nagpunta dito para mag-make up ka, maging ka. So, nagpunta ka sa ibang bansa para magtrabaho. Diba? Pangatlo pala. Ang pangatlo is, sa Chada pa tayo, ha? Sa Chada. Chada ba ang, so, ang dito is, sa mga ugali, about tayo sa mga kaugalian. Kasi, sa part naman yan sa Chada. About sa kaugalian, pare-pareho lang din. Depende lang yan kung ano ang kumbaga ba, kumbaga, swerte. Ganon din sa Middle East, di ba? Kung hindi ka naging swerte sa amo mo, o swerte ka sa imong amo,
Ganun yan dito. May swerte din sa mga amo, may hindi swerte din sa amo. Ganun lang din. Sa part tayo sa tsada. Sa pangalawa, about sa roles. Pangalawa, ang roles. So, ang roles dito, mostly sinusunod nila. Sinusunod talaga nila ang roles. May day off ka once a week. Yung binibigay yung holiday mo, yung holiday, halimbawa, ang holiday is, ano yun, tawag nito, basta may mga holiday. Kung pinapatrabaho ka, bayad ka. Binabayaran ka ng amo mo. Oh. Sa Middle East, wala doon. Hindi yun wala. Minsan lang naman talaga hindi ko alam kung mga holiday, pero every now and then, dito, bayad yun sa rules. At saka, ang rules doon sa Middle East is, yung, occupied yung lahat ng gamit mo, yung personal mga necessities mo, sagot yun sa mga amo, di ba? Binibigay nila shampoo, etc. So, binibigay yan sa amo. Ang dito, hindi. Ikaw bumibili ng sarili mong mga necessities. About sa pagkain, pang tatlo is about sa pagkain. May nagtatanong sa akin, maganda ba dyan? Ano ba yung pagkain? Dito, ang rules dito is, pag hindi ka libre, binibigay nila yung food allowance mo. Okay? Kadalasan, hindi ko lang alam. Sa akin is, hindi ako binibigyan ng food allowance, pero freedom ako sa kusina. Kung anong gusto mo kainin, walang problema yun. So, sa akin is mas malamang yung freedom ka sa kusina kaysa mag-ano ka ng allowance, kasi mamalingki ka pa, mag-ano ka pa, di ba? So, mas maganda na yun. Pang-apat is, ano ba ang pang-apat? Ang kadalasan is tinatanong kung yung about sa day-off. Yes, may day-off ka. Sabi ko nga kanina, binibigyan ka ng yung roles nito na yung mga holidays, yun. May day-off ka once a week. Pero, ako lang mismo ang nagsasabi na hindi ako magdi-day off. Gawa ng una, rason is malayo kami sa city, so malaki ang gastusin ko, diba? So nasa sayo din yun. Nasa sayo din yan kung mag-day off ka o hindi. Pero ako, nakikiusap talaga ako na kung pwede hindi ako mag-day off, kasi may din ako, may goal ako ba, gustong marating. Yan. So, last, ano ba yung mga kadalasan, ano pa ba? Hindi pa sahod. Minimorize ko lang. Yun, yung mga about sa amo. Depende, pari-pari lang, sabi ko sa inyo, pari-pariho lang din. Ano lang yun, swertihan. Swerte. Parang ganun pa. Yun. Ganito lang yun. So, dito, ang hindi ko lang, based on my experience pa rin, is, 8:00 o 8:30 ng gabi, tapos na ako. Mostly dito is mga maaga pa, tapos na, nasa kwarto ka na, kasi maaga ka naman din gigising. Hindi naman masyado maaga. Hindi naman ako masyado maaga. Mga 7 o 7:30 na. Depende, mga ganyan. Pero subang pagod is mga 7:30, mga ganyan. So, ganyan lang siya. So, ang dito is about marami din nagtatanong, kasi yung nag-post. Siguro, hindi ko nakuha, promisely, hindi ko nakuha yung tamang timpla, tamang kasi sobra talaga ang utak ko, yung hindi
hindi pa ba na hindi nakapokus? Ibig sabihin, hindi ka nakapokus kasi marami kang iniisip, yung mga problema. Hanggang kasi minsan mahirapan ka din mag-isip kasi wala namang kang katuwang. Ikaw lang naman. Lahat lahat ng decision sa'yo, lahat ng plano sa'yo, lahat sa'yo. So, hindi ako unfocus talaga ako. So, ang nangyari, parang weird kayo. So, ngayon, medyo okay na. Nag-focus na akong ko na kasi hindi pwede na hindi ako mag-focus. Madali lang ang pagluluto dito, promise. Madali lang ang pagluluto. Ako lang ang hindi nag-focus. So, ganun. Sa mga nagtatanong na mahirap ba daw ang pagluluto, mga putahin nila to, hindi mahirap dito. Mga steam lang, prito-prito pa, tapos So, lastly is about sa sahod. Sahod, kwarta. So, mag-reveals dito ni Ron. So, ang sahod dito is, sa bagong contract is, malaki. Malaki siya. Abot siya ng 34 o abot ng 35. So, pero pag hindi ka mag-D-op, malaki talaga. Kasi, bayad yung bawat D-op mo diba? So, malaki. Kaysa Middle East. Pero, yung sinasabi ko na, yung mga malalaki, pag mag-D-op ka, bawas din yun. Kasi ikaw gagastos ng pagkain, pamasahe. Pero, tapos yung mga mga personal necessities mo, ikaw din ang magbili. Kayo na kayo na ang mag-decide. Kayo na ang ayaw ko magsabi sa inyo na, huwag kayo pumunta dito. Ayaw ko magsabi na, ay, dyan ka na lang. Ayaw ko magsabi na, ay, hindi, mas maganda dyan. Ay, hindi, mas maganda dito. Hindi. Depende na yan sa inyo. Basta, yun ang katotohanan. Based on my experience lang, ha? Yun ang mga ka-works. So, nasagot ko na ang mga tanong ninyo. So, before ako mag-end, salamat, maraming salamat sa patuloy niyong pagpapanood ng mga vlogs ko, sa pag-support. Lahat, maraming salamat. Sana suporta pa rin kayo hanggang sa dulo na walang hanggang. Pasensya na. Thank you.